No, eto na. Eto na tayo sa exciting part mga kababayan. General Torre versus Baste. Ano po? Pero General Torre versus mga DDS muna tayo, mga bossing, no? Ano po sabi ni General Torre sa mga DDS? O mga DDS, makinig kayong mga hinayo pa kayo. Oh, Ito na yung mga panahon na parang gusto kong sabihin na talagang ebidensya na nauubusan na talaga ng propaganda tong mga kontra ng gobyerno natin. mga DDS yan. Eh, inubos nyo eh. Kasalanan nyo yan. Inubos ng Pangulo eh. Kasalanan nyo. Dati ho, mga kababayan, adik-adik ang Pangulo. Yun yung sigaw ng dating Pangulo eh, no? Yun yung sigaw ng mga DDS. Nung inalabas ho ng mga DDS, mga boss chief sir, yung video na ang tagal-tagal nilang ilabas, sabi nila gusto na nilang umalis si Bongbong Marcos pero yung ebidensya 2 years inilabas. Sino ba yun? Sino ba yung may ano na yun? Pag-iisip na ganun. Pero mo gusto mong mapaalis ang Pangulo ngayong araw na ito tapos yung ebidensya mo in 2 years pa. Oh. Nung nilabas ho, mga kababayan, yung ebidensya nila doon, yung pulburon video, wala. Tinabla ng taong bayan dahil halata pong peke. Halata pong hindi totoo. Halata pong gawa-gawa lang nila. O yun, huminto na sila. Doon sa adik-adik si Marcos. No, huminto sila. Ngayon naman ho, mga kababayan, lumipat sila sa 20 pesos na bigas. Ay, maidagdag ko lang ha, balikan ko lang yung adik-adik si Marcos. Sinakyan pa ni Bato de la Rosa yan, nag-aksaya ng pondo ng bayan. No? Hiniring pa ni Bato de la Rosa yan. Yung pideya-pideya leak niya, putragis na yun mga bossing. Sige nga, sabihin nyo sa akin kung ano ang napala ng bayang Pilipinas doon. Wala. No? Naggawa lang o nagpakita lang sila kung gaano katatawanan ang 19th Congress. Mga bossing. Wala, di ba? Walang nangyari doon. Parang, yung sinabi nga natin, parang kanta ni Glock 9, Francis Magalona, at sino pa yung isa? Glock 9, Francis Magalona at Chito Miranda. Bigla na lang nawala. Wala na kasunod. May resolution bang nagawa? Wala. Di ba? Yung pideya-pideya leak na yun. Nahinto sila doon. Ngayon naman, dali nila 20 pesos na bigas. Ano ang ginawa ng Pangulong Bongbong Marcos kasama ang buong gobyerno ng Pilipinas? Eto, latag natin 20 pesos na bigas. Although, ang gobyerno nag-aabono ng 13 pesos na bigas. Pansamantala. Ngayon lang yan. No? Pero ang importante dito, yung mga DDS na umiiyak at yung mga kababayan natin na nasa laylayan po na naghihintay sa 20 pesos na bigas, nasunod po, 20 pesos na bigas po, 20 pesos lang po ang hinuhugot nila sa bulsa nila para ipambayad doon sa kanilang bigas. Nangyari. Sasabihin ng mga DDS, ganito, abonado naman ang gobyerno dyan. Okay lang, pansamantala lang naman. At least, naiibsan, no? At yung pinang-aabono naman dyan, galing naman din po sa tax ng mamamayang Pilipino. Kaya hindi mo masasabi na lugi ang gobyerno dahil galing pa din po sa mamamayang Pilipino yun. Ngayon, ano ang nakikita natin para mawala yung abono na 13 pesos ng gobyerno? Kagaya po nung ginawa na rice processing, mga kababayan. Siyempre, kapag kadyaan na po yung pinoproseso yung mga bigas ng ating mga magsasaka, kahit papaano po, bababa na din po, no, yung kanilang puhunan. At the same time, hindi na po sila, ano tawag doon, babaratin nung mga mamimili nung kanilang bigas. Yan po, hanggang sa maubos po yung inaabono na 13 pesos na abono ng gobyerno. Nawala na po, hindi na po sila makapagsalita. Di ba? Ngayon, wala na silang masabi mga bossing. Ubus na yung naratibo nila. Ubus na po yung pampasira nila sa gobyerno ng Pilipinas. Itong mga, alam nyo na, yung mga leanings nasa kabila. Diretsuhin na natin yung mga DDS. Ay! Kayo pala yun. Naubusan na siguro. Kayo pala yun, mga kupal kayo. Uy, sorry naman. Hindi, pasensya na ho. Napapadalas ho ang panonood ko no?
napapadalas ho ang panonood ko kay Malupiton. Pasensya na ho mga DDS ha. Isa nga, sige. Baka magtampo na sa akin yung mga DDS. Isa nga tayo. Isang bagsak. Matagal na nating hindi ginagawa to. Isang bagsak. O, kamao. Tapos, heart na green. Tapos, sulid. O, sulid! Wala na kasi yung mga wala na yung sumisigaw-sigaw ng sulid-sulid dito. Ewan ko kung bakit nawala yung mga kasulid-sulid. O, sulid! Tapos lalagyan nyo. Pagkatapos ng sulid, lalagyan nyo ng heart na green. Tapos kamao. O yun. Para naman matuwa. O yan, kagaya nung ginawa ni Joel Q ng Ceresa Force. O, di ba? Sabi ni Kuya June, atat na ang atat na atat ng umuupong Pangulo si Inday kasi ubos na ang kayamanan nila, kailangan na ulit mag-ipon kung nakaupo. Hindi, sabi sir, 51 billion daw yung pondo ng kay Pulong eh. Ang hirap maubos no kahit 10 years. Kahit 10 years ay nako. Ito talaga sila ng bala na mga malalaking kontrobersya na mga insidente. Kaya yan, 2022 pa nangyari yan eh. Hinuhukay. Uulitin nila. Ganun naman ho sila. Pag nauubusan na, back to zero tayo. Balik tayo, pulburon video. Huwag kayong magulat, mga kababayan. Mga siguro 2026, babalik na naman yung pulburon video na yan. Pag ubos na po yung pambala nila. Literal na hinukay sa baul para palabasin lang na para bang bago. Kasi wala na silang nakitang masama ngayon na kasing sama nung panahon nila. Panahon nyo pa na yan eh. Grabe, kaya umiiyak ho yung mga DDS dito kay General Torre eh. Yan ang long and short of... Direkta kasi sila, walang paligoy-ligoy. Rektahin na natin mga DDS. Walang kasing sama nung panahon nila. Short of it. Matagal na nalinlang ang Pilipino dyan. Hanggang ngayon, lilinlangin pa rin ang Pilipino. Pasensya sila. Their word against the word of the internet. Hindi naman. Early part ng Marcos administration, September yan. 4 months after ng assumption ng ating presidente. Talagang yan, mga remnants ng baka mga naiwan lang yan ng mga ng dating pangulo eh. Di ba? Bilyon ba naman sabi ni Queen Lioness. Alisin ko na ito, wala na daw